Hello, hello, Libra Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for Feb 16 hanggang 22. So mga Libra, let's begin your reading for the week. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin kay Libra ang mga mensaheng dapat nilang malaman for the week. In your overall energy, meron kang the Two of Pentacles. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Six of Wands. In the area of what you need, meron po kayong the Moon card. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Chariot card. In the area of your near future, meron po kayong the Ten of Wands. In your challenge, meron po kayong the Fool card. Interesting. In your fortune, meron po kayong the Page of Swords. Beautiful, beautiful, beautiful. In your divine messages, meron po kayong the Judgment card. At ang outcome nyo po for the week, ito po yun. Mamaya sabay-sabay po natin siyang bubuksan at the end. But first, thank you po muna mga Libra sa inyong mga donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Yan lang po yung only way to support me every time po na meron tayong libreng reading for you dito sa ating channel. Thank you rin po for all the likes and comments. Malaking tulong din po yan sa ating mga uploads for you every week. Okay po? So, in the bottom of your deck, meron po kayong the High Priestess. Okay, this week, Libra, kayo po yung tinatawag ng yung spirit guides to really trust your intuition. Trust your instinct. Meron kang pakiramdam about something or someone and hindi mo pwedeng i-ignore yon. Ito yung linggo for you to really listen and kumapit doon sa mga pakiramdam or kutob tungkol sa isang bagay. If you feel na medyo hindi ka pa sure sa isang pagkakataon o sa isang endeavor, take your time to really assess kung ano ba talaga yung pakiramdam mo doon, if you want to continue or if you want to accept or if you want to let go. Kumbaga, you will know by heart and by intuition kung ano yung dapat mong gawin. But most definitely, ngayong linggong ito, you need to really trust your abilities, your discernment, your decision-making ability. Kailangan pagkatiwalaan mo yan kasi you only know para sa sarili mo kung ano yung karapat-dapat. Okay? So, listen and believe in what you can do at kung ano yung mga dapat mong aksyonan. Okay? So, partneran natin to ng card of the week. Meron kang awakening. Awakening is the process of discovering your true self. Yes, with trusting who you are, kapag pinanigan mo yung pakiramdam mo, yung tiwala mo sa sarili mo, mas nakikilala mo yung potential mo eh. Mas nakikilala mo kung ano pa yung kaya mong gawin sa hindi. And then you will discover your true form, no? Kumbaga dati kung lagi kang ilag, kung lagi kang takot, you won't know kung hanggang saan pa yung limitasyon mo eh. Pero with the High Priestess here, tinatawagan ka talaga na pagkatiwalaan mo kasi kaya mo na. Okay? Very important yan. In your core energy, meron ka pong the Two of Pentacles. Si Two of Pentacles, sinasabi dito, Libra, ng yung spirit guides na panahon na para timbangin natin kung ano yung dapat nating piliin. You're in the crossroads. Parang meron kang dapat ilaban or isugod or hakbangan, pero parang hindi ka pa ready or sa isip mo lang to na hindi ko pa kaya, I'm not prepared yet, or kaya ko na bang ilaban to, or am I crazy enough to think na pwede na ako, no? So, kailangan mong timbangin yan kung ano ba talaga yung nasa instinct mo. I don't know why. Your spirit guides are telling me, mag-decide ka na daw, piliin na yung dapat piliin. I'm hearing you're taking so long, parang ganon. Um, Sabi, if you're gonna decide on something, mararamdaman mo daw kung yun talaga yung para sa'yo kapag panatag sa puso mo. Yung pagtanggap sa kanya. Parang ganon. Example, you are choosing from point A and then point B. You don't know kung alin sa dalawa ang mas maganda. Pakiramdaman mo kung saan yung tawag ng puso. And then kung saan ka panatag yung feeling. Yun daw yung tamang desisyon. And you will feel it. Kung ano man yan.
na pinahihirapan ka ng tadhana na mag-decide, you will feel it kung ano yung tamang panghawakan. And from then on, kapag nakapamili ka na, uh, be responsible with that decision at itulay. Okay? So clarify natin yan. The Two of Pentacles is being clarified by the Ace of Swords. Yes, clarity is something that you need. Kailangan daw maliwanagan ang isip mo bago ka mag-decide. So sabi ko nga sa inyo, kung nahihirapan ka, upuan na natin to. And pakiramdaman mo sa sarili mo kung ano ba talaga ang gusto. Halimbawa, you're choosing between two different schools kung saan mo balak ipasok ang anak mo. Or teacher ka, halimbawa, you're thinking kung ano bang schools ang dapat mong piliin para makapagturo ka. Example lang, example lang. So, pakiramdaman mo, alin ba dito yung gusto ko? Pwedeng mag-ano ka, yung process of elimination. Pros and cons, ano ba yung advantages dito at saka disadvantages, ganoon din sa kabila, para makita mo kung saan ka pwede. At doon ka maliliwanagan kung, dito pala ako, mas better pala dito kaysa doon. So, makikita mo, maliliwanagan ka sa dapat mong gawin. Okay? So, Libra, tanongin kita ngayon, ano ba tong bagay na nahihirapan ka mag-decide? Ano ba tong hinihintay mo na clarity? Comment mo yan sa baba. It will happen for you. Darating sa yung liwanag na yan kapag minanifest natin. So, comment down below. It will be yours. Okay? In the area of what you need to focus, meron po kayong the Six of Wands. Sabi dito, mag-focus ka daw doon sa kinakailangan na skill para matapos na yung isang bagay. Example, ikaw ay tinatawag na magpasa ng gantong papeles, gawin mo na. Kung ikaw ay tinatawag na mag-show up doon para makausap ka for an interview, gawin mo. No? It's all about you giving effort on something na alam mong victory ang bunga sa'yo. Maramdaman mo naman yan eh. Kung ano yung bagay na alam mong, ay, ipapanalo ko to. Your self-reliance, yung iyong tiwala sa sarili, makakatulong para maipanalo yung isang bagay. Alam ko na maraming tao sa paligid mo ang maaring may doubt sa'yo or pinapababa ang moral mo or parang nai-intimidate ka at nakakawala ng focus, no? So, kailangan talaga eyes on the prize, eyes on the target. Ano ba yung gusto mong mangyari? Ano ba yung goal mo? Kung pinapahirapan ka ng two options or two sides na kailangan pilian, kailangan clear sa'yo yung intention para madali ang makapamili. And then on, kapag nakapamili ka na, kailangan mo panindigan ito, trabahuhin mo hanggang dulo, itawid mo siya, to really get that good result or that victory. Kasi kung kukunin mo nga yung isang desisyon tapos hindi mo naman ibibigay yung full effort mo, sayang lang, di ba? So, now is the right time for you to really be clear on what you want, how you want to get it, at ano yung prosesong dapat gawin patungo doon. Okay? Clarify natin. The Six of Wands be clarified by ayun, tumelapon, the King of Pentacles. Yes. Sabi dito, alam mo naman eh, itong daan na to, itong opportunity na to, ay talagang solid. Meron kang matibay na pundasyon moving forward sa landas na ito. Ramdam ko na meron kang gustong ipanalo, maybe because nag-iipon ka for the future o nag-iipon ka para sa isang negosyo or you're planning for a retirement, ganyan, and gusto mong makuha yung magandang outcome dito. Sabi ng yung spirit guides, huwag mong tigilan, huwag mong hintuan, ilaban mo pa yan, makukuha mo rin yung bunga na magagamit mo para patubuin kung ano naman tong outcome na ito. Okay? So, don't lose hope. Huwag kang ma-intimidate sa iba. Ilaban mo to kasi napaka-promising niya at talagang pang-permanenteng financial gains ito. Okay? So, go for it and do your best. So, Libra, tanungin kita ngayon, kamusta po ang weather ninyo sa inyo? Dito sa amin medyo maulan, mahangin, malakas ang lamig. Ano? So, how are you today sa bansa ninyo or sa different area sa Pilipinas? Okay po? In what you need, meron kang the Moon card. Sabi dito, you have a lot of questions.
You have the High Priestess and the Moon card. Marami kang mga tanong na parang bakit ganto, bakit ganyan, saan nauwi yung mga gantong bagay. Wait lang, inom lang ako water, okay? Okay. For sure, you're asking yourself na parang, ano ba yung dapat kong gawin? Idediretso ko ba? Dito ba? Tama ba ako? O tama ba sila? Kada hakbang mo, you're thinking hard enough. Kasi nga, maraming hindi sigurado, maraming mga parang iniisip mo kung swak ba o hindi. And here you are with the High Priestess, pinapayuhan ka na. Tiwala lang. Tiwala lang sa sarili, tiwala lang sa kakayanan, tiwala lang sa naiisip, no? Hindi mo naman kailangan daw ma-figure out lahat-lahat at the same time, or you don't need all the answers, okay? Ang kailangan mo lang kumpiyansa, lakas ng loob, at saka tiwala na kung ano 'tong gagawin ko, kaya ko siya ituloy hanggang dulo. And from there, you will see na liliwanag din ang lahat na parang, gets ko na. Ngayon gets ko na. Kasi tinulay mo hanggang dulo eh. So doon lalabas yung clarity that what you need. But now here, with the Ace of Swords in the Two of Pentacles, talagang sinasabihan ka na kung ano lang yung kaya mong alamin, yun lang. And kapag solid ka na doon, huwag mo nang isipin pa yung dako paroon. Huwag mo nang i-overextend pa yung understanding sa mga bagay na hindi mo kayang ipilit. Okay? So, kung ano lang yung kayang intindihin, kung ano lang yung kayang panghawakan, yun lang muna. And then habang umaandar ka dito sa journey na to, doon unti-unting lumiliwanag na parang, okay, dito pala ako. Okay, tama pala yun. Ay, sige, tama pala yung landas, dire-diretso natin. So, lumilinaw to as you go along. Pero dapat, sabi dito, huwag kang panghinaan porque hindi mo sure. Porque hindi mo ganoon kasigurado, bibitaw ka na agad. If you truly have faith sa gagawin mong yan, edi ilaban mo. Okay? The Moon card, the Ace of Pentacles. Yes, alam mo eh kung ano yung potential na opportunity na pwede mo makuha dyan. So, even if you have a lot of doubts, even if you have a lot of uncertainties, pero kung sigurado ka sa maaari mo makuha, ilaban mo yan. Okay? So, we need to really trust your skills na kahit ano man ang kaharapin kong obstacles or problema, kayang-kaya kong harapin yan, makuha ko lang tong opportunity na to or pera na ito. Okay? So, okay ka, relax ka. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Chariot card. Sabi dito, Libra, this week, makakapag-decide ka na. Naramdaman ko yan for you. You have this kasi parang laban na laban eh. Parang laban na laban ka eh. And you just want to make things happen. Meron kang tinatayo eh. Meron kang binibuild na secured opportunity para sa'yo. Dito permanente, dito sigurado eh. And you just want to fight until you get it. Pero sabi dito, kailangan natin humakbang forward. You need to tell yourself na ready na ako, the universe is supporting me, I have what it takes para ipanalo siya. Kasi kung lahi ka daw may doubt, tapos atras ka ng atras, o kaya imbes na humakbang na, nandun ka pa rin nakatayo, nakahimpil, and just watching and waiting. No? So, if you want something to happen, ramdam ko yung largang-larga ka na eh. Parang gusto mo nang atakihin to eh. Pero this decision na kailangan mong timbangin, ito yung nagpapaantala sa iyo na parang, teka, tama na bang aksyonan? Tama na bang gawin ko na? Parang meron pa akong dapat hintayin eh. So, if you're waiting for this decision, if you're waiting for this information, dapat upuan na yan. At saka seryosohin na yung pag-uusap daw. Parang ganon. So, nakasalalay dito yung charging forward mo. Nakita ko yung nakahimpil ka pa eh because marami pang doubts. So, kailangan paliwanagin muna sa isip mo yung mga duda na yan para makalarga ka na. Okay? Clarify natin. Chariot card, the Nine of Wands. Yes, you've been doing a lot of things in the past and nagdulot to ng mga failures, pagkapagod, kawalan ng pag-asa. You feel like parang susubok na naman ba ako? Nadapa na ako before.
Nawalan ka na ng kumpiyansa sa kanya na parang, tatry pa ba ako? Pang ilang beses na ako nag-fail. But this time around, kayo po yung pinapayuhan na, sige pa, laban pa. One more chance, one more try pa. Subukan natin. Baka ito na yun. Baka ito na yung chance ko. Okay? So, don't give up on something na kaya mo namang ilaban. Okay? So, in your near future, meron kang the 10 of Wands. Sinasabi dito, Libra, na in the near future, 10 days, 10 weeks, or 10 months, talagang kailangan mo ibigay yung effort mo. Okay? Kailangan mo ipamalas na this is what I want, this is what I need, ito yung bunga na talagang kitang-kita kung kaya kong abutin. So, ipakita mo sa kanila na pag-e-effortan mo to. And you are serious enough para gawin siya. Kasi kung half-hearted ka, tapos hindi ka pa gano'n kadesidido, baka bitawan mo to along the way kapag nahirapan ka. Every success requires hard work, requires dedication. At yun yung dapat mong patunayan this time. Sabi dito, kapag napapagod, kapag nahihirapan, don't lose sight pagdating doon sa goal na gustong abutin. Marami kasi sa atin na kapag napapagod na, bibitaw na, kahit naman abot kamay yung goal. Pero dahil nahirapan lang, kumalas. So you need to really tell yourself na, I'm gonna put the hard work, I'm gonna put the effort hanggang sa maipanalo ko siya. Okay? Importante yan. Clarify natin. Oops, ang daming cards. You have the Temperance card. Yes, kailangan talaga ng tiyaga, sipag, pagkitimpi, no? Pagtitiis, continue working hard in silence. Kailangan dito panatag ang puso, wag magmamadali, wag irarush, daanan yung dapat proseso. Nakita ko dito na kung ipapakita mo na you're willing to give your all and to put your all effort dito, ipagkakaloob sa iyo yung magandang bunga. Okay? Archangel Michael is here, giving you the assurance na okay ka, protektado ka, ligtas ka. Gawin mo lang yung makakaya mo, yung reward mapupunta para sa'yo. And then soon, you will know na parang, kaya pala kailangan ko pagdaanan yung dahil sulit pala lahat ng hirap. Parang ganon. The High Priestess will tell you na parang, okay now, lahat ng kalabuan dati ngayon malinaw na. Okay? In your challenge for the week, meron kang shame and guilt and authentic self. Sabi dito, you need to accept who you are. You need to accept kung sino ka talaga, parehong kabulukan, mga kinakahiya, mga nagigilty ka pang pag-usapan or mga ginawa mo before. Now is the right time for you to accept fully kung ano yung mga pagkakamali without judgment, kung ano yung mga hindi mo nagawa, and also kung ano yung meron ka. If you truly accept who you are, hindi na yan magagamit against you ng kahit sino mang tao. Okay? Good for you. In your challenge, you have the Fool card here. Si Fool card, sinasabi na yung spirit guides na parang takot kang magsimula. Takot kang humakbang. Especially here with a decision na kailangan mong pagtuunan ng pansin. Okay? Pinapaantala mo pa daw eh. Maybe because marami ka pang tanong, marami ka pang hindi sure, marami ka pang paano to, paano yan, hindi ko sigurado, hindi ko alam. So, nahihirapan kang humakbang dahil doon. So, your spirit guides are telling you, believe, and prepare. Maraming dulot sa'yo si Six of Wands. Sinasabihan ka na mag-research, tignang mabuti, maghanda, mag-effort, no? Kapag ganun ang ginagawa mo, yung pag-risk or pagtulay, hindi ganun nakakatakot. Kasi pinaghandaan eh. Pinagplanuhan. So, payo dito, kung talagang takot kang sumugal, takot kang mag-gamble sa buhay mo, for growth or for expansion and success, paghandaan mo. In preparation kasi, lumalakas ka, tumatapang ka. And lahat ng duda, lahat ng takot, kahit paano, nalalabanan mo. So, now is the right time for you to be brave, to try new things, to explore new territory, or to experiment na maaaring magpag-grow sa'yo. Okay? The Fool cards being clarified by the High Priestess. Yes, talaga namang sinasabihan ka na kung takot tumalon, magtiwala sa sarili.
Kung maraming duda at takot, just believe in your instinct na kung panahon na para kumilos, you will listen to that. Okay? Maraming ganyan yung mga success stories sa mga pelikula, yung takot na takot siyang lumaban, pero naniniwala siya na akin to, kaya ko to, ipapanalo ko to. Ganon din yung mga singing contest, di ba? Yung mga sumasali doon na hindi sila sure, marami silang kalaban, pero dahil pangarap nila yon, naniniwala sila na kaya nila, ilalaban nila. Magagamble sila, mag-risk sila. So, ganon din ang gawin mo. If you really want something to happen, you need to take a risk. Okay? In your fortune, you have miracles. Expect wonders to emerge. Sabi dito, manalig ka sa mga milagro na maaring magbago ang lahat for you sa isang ganun lang. No? So, don't limit your belief. Kailangan mong kapitan na sometimes things will be better for you pagagising mo. Diba? So, asahan mo ang mga milagrong paparating. Another message of view from above, get the big picture. Yes, kapag merong hindi naiintindihan, lawakan ang isip para makapag-decide so that you will know the right thing na piliin. Okay? In your fortune, ito napakaganda. Ang tabayanan mo ang iyong text, chat, emails, or calls, no? Paparating ang isang magandang balita or announcement para sa'yo pagdating sa mga hinihintay mong pag-alagwa. No? Sabi dito, the right information will come. Sabi ko nga, marami kang takot, marami kang alinlangan, marami kang mga questions sa isip mo. Pero don't worry, those questions ay darating na yung mga sagot. Kung dati nangangapa ka, hindi ka sure, dito, makukuha mo na yung mga impormasyon na kinakailangan mo para mailaban na. Kumbaga, magkakaroon ka na ng mga hahawakan na bagay at hindi ka na ganun kailag. And you will now have something para makadiretso sa gagawin mo. Okay? So, good for you. Clarify natin to. The Page of Swords being clarified by you have the Ten of Swords. Yes, yes. Talagang makabawi ka na. Mula sa mga pinagdaanan mo, sa pain, sa sorrow, sa pagkalugmok, sa pagkabagsak, this new information. Example, 5 months kang natenga dahil wala kang work, biglang boom. May tumawag sa iyo na parang, Libra, pwede ka ba today? Pwede ka ba sa Monday? May work ako for you, mga ganyan. So, asahan ang mga bagong impormasyon, good news or announcement na magpapabangon sa iyo sa isang mahirap na posisyon. So, congrats. Tiwala sa sarili and instinct, it will give you something better in the future. Okay? Kaya kapag dumating yung magandang impormasyon or challenge or task or announcement, laban, sugod, huwag kang matakot kasi chance mo na to para makabawi. Okay? I-claim mo to para sa iyo to. In your divine messages, meron kang your commitment is being tested. Yes, especially here with the 9 of Wands. Parang tinatest ka kung hahakbang ka ba o sukong-suko ka na tungkol sa mga gustong ilaban. Your past maybe told you a lot of things tungkol sa mga kasawiang palad mo. Pero dapat hindi yun makaharang sa mga potential mo moving forward. Okay? You also have bring love into the situation. Yes. Gamitin mo yung passion mo, yung love mo para sa mga bagay na gusto mo makamit. Okay? In your divine messages, meron po kayo the judgment card. Si judgment card, napakasimple nito. Sabi niya, magising ka sa mga bagay na mali mong ginagawa in the past. Especially here, awakening, no? Kailangan isurrender mo kay God yung mga takot, yung mga alinlangan, yung mga duda, kasi kayang-kaya mo naman daw. No? So, believe in yourself, believe in your abilities, na kung ano man yung ibibigay sa'yo, kayang-kaya mo siyang tanggapin. Some of you are being asked na kung ano man yung kumakatok sa'yo, sagutin mo. Meron ka daw kasing hinihindian Meron kang tinataboy na parang ayoko niyan. Pero now parang nagigising ka na parang, sige nga, try na natin, subukan natin, baka ito talaga yung para sa akin. So, you are now realizing a lot of things pagdating sa pagbabago ng buhay mo. Maaring nare-realize mo na din na akin pala to, gusto ko pala to, na ito pala yung potential ko, ito pala yung para sa akin. So, you are now
parang nare-reborn ka, nabubuhay ka ulit tungkol sa mga nare-realize mo na ganyan. Okay? The judgment cards being clarified by the Ten of Pentacles. Yes, talaga namang sabi dito, now, nare-realize mo na kung ano yung mga bagay na pangmatagalan. Kung ano yung permanente, kung ano yung long term para sa'yo. Ayaw mo na ng temporary, ayaw mo na ng palandalian, ayaw mo na ng laro-laro. You want the real deal. You want something that is mapanghahawakan for a very long time. At yun yung parang realization mo ngayon na ayaw ko na ng ayaw ko na ng hindi sure. Ayaw ko na ng hindi secured. I want something that is permanent and long-lasting, which is good for you. So sabi dito, i-rewire mo na ang isip mo, tanggalin mo na sa buhay mo yung mga bagay na parandalian lamang na hindi nakakatulong in the long run. Okay? Very important yan. Outcome mo yan, but first bigyan mo na kita ng fortune cards. You have horse, a short journey. Meron daw pong paglalakbay or biyahe na kailangan mong gawin or asikasuhin. You also have camel, persevere and you will overcome problems. Yes, tibayan mo lang, lumaban ka, and you will find the right solution pagdating sa mga problema. Okay? Especially here with the Six of Wands. Eyes on the prize, eyes on the target, ilaban dire-diretso. You also have archway, new opportunities, possibilities, and paths opening up. Yes, i-claim mo to kung para sa'yo to. Talagang merong bago naghihintay para sa'yo that you need to charge forward. Okay? You also have four-leaf clover, great good fortune. Wow, i-claim mo to. Meron ka daw great good fortune this time. Congrats po. Ang outcome ni Libra for Feb 16 to 22, the Four of Pentacles. Sabi dito, Libra, panahon na para pakawalan o i-lessen yung tight grip. Masyado ka daw nakahawak sa buhay mo ng ganyan and you don't want to fail eh. You don't want to move. So, sobrang ayaw mong kumilos, lalo kang nabuburo sa lugar na yan. You want more. You want to achieve more. Pero takot-takot kang kumilos because iniisip mo kapag gumalaw ka, baka lalong masira, baka lalong mahirapan, baka lalong makomplicate. Pero with the Two of Pentacles here, tinatawag ka talaga to decide eh. Are you gonna move? Are you gonna embrace a new thing? O kontento ka na sa mga kinakapitan mo kahit hindi ka naman talaga satisfied? Sabi dito, if you're afraid to move, if you're afraid to risk, wala kang makukuha. No? Kung kontento ka na sa maliit mong mundo na yan at talagang mahigpit ng pagkakayakap mo dahil sa takot na baka may pangit na mangyari, talagang walang growth dyan. Okay? So, you need to risk something. You need to dream more or aspire more. Mauhaw ka naman sa mga bagong bagay for you to grow. Nakita ko dito na kahit kontento ka na dyan, hindi ka masaya or hindi ka talaga totally fulfilled. So if you want to really level up sa life, you need to make a move and make a drastic change. Okay? Clarify natin. The Four of Pentacles being clarified by the Queen of Swords. Si Queen of Swords sinasabi dito, yes, panahon na para mag-decide. Panahon na para maging decisive, maging palaban, to really fight for what you want. Hindi pwedeng uupo-upo lang dyan and accept kung ano yung dumarating. You need to really stand up and make a drastic change. Sabi dito, kailangan daw kilalanin mo na ngayon, Libra, kung ano yung gusto mo sa ayaw mo. You need to tell the people around you para makuha mo yung para sa'yo. Hindi pwedeng nakahalukip-kip ka lang dyan, nagkakasya ka sa kakarampot. No. You need to fight and stand up and be open for the possibility na pwede mong kunin for the growth and success. I don't know why. Panahon to para maging mas palaban ka kaysa before. If you really want something new, you have to do something new. Okay? So Libra, yan po ang inyong Feb 16 to 22. Saan po kayo nakaresonate? Comment down below. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Libra today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.